Babala, huwag kang basta-basta makituloy sa bahay ng taong hindi mo naman lubusang kilala. Dahil maaaring magdulot ito sa iyo ng kapahamakan. Magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Anthony, o maaari nyo rin akong tawagin na Noya. At kasulukuyang nasa edad na 20. Ang kwento po na ito ay aking ibabahagi tungkol sa aming karanasan ng aking ina noong ako ay 18 taong gulang pa lamang. Halos ilang taon na nga ang nakalipas, ngunit hindi ko makakalimutan ang mga nangyari sa amin ng aking ina. Sino ba naman ang makakalimot sa masalimuot na pangyayari noon? Hayaan niyo ho akong ibahagi sa inyo ang aming kwento upang kapulutan na rin ito ng aral ng maraming tagapakinig. At wag na wag ninyong tutularan ang ginawa namin ng aking ina. Hanggat maaari ay lumayo kayo sa mga taong hindi nyo naman lubusang kilala dahil lahat ng tao ay may kanya-kanyang lihim. Ang pinagkakakitaan nga pala namin ng aking ina ay ang pag-uuling. Bata pa nga lang ako ay sumasama na ako palagi sa aking ina na kumukuha ng mga kahoy na gagamitin namin sa pag-uuling. Simula kasi nang iwan kami ng aking ama ay wala nang nagtrabaho para sa aming pamilya. Kaya napilitan kami ng aking ina na gumawa ng paraan upang mabuhay at makakain. Ang naisip nga namin ay ang pag-uuling dahil malapit din kami sa kagubatan. Kaya mas madali kami makakuha ng mga kahoy na gagamitin sa pag-uuling. Simula kasi nang iwan kami ng aking ama ay wala nang nagtrabaho para sa aming pamilya. Kaya napilitan kami ng aking ina na gumawa ng paraan upang mabuhay at makakain. At ang naisip nga namin ay ang pag-uuling dahil malapit din kami sa kagubatan, kaya mas madali kami makakuha ng mga kahoy na gagamitin sa pag-uuling. Dahil nga wala ang padre de pamilya na magpoprotekta sa aking ina, ay palagi ko itong sinasamahan upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Bata pa lamang ako ay ipinasok ko na sa aking isipan na hindi ko pababayaan na mag-isa ang aking ina. Hindi ako tutulad sa walang kwenta kong ama na ipinagpalit kami sa pansamantalang kaligayahan. Hindi ko na rin iniisip pa na babalik ito sa amin, kaya iniisip ko na lang na matagal na siyang pumanaw. Para sa akin ay hindi ko naman kailangan ang isang ama na katulad niya. Kontento na ako sa aking ina na ginagawa ang lahat para sa akin. Naging tahimik din naman ang pamumuhay namin dahil kahit papaano ay maganda naman ang kita namin sa pag-uuling. Hindi man madali ang aming ginagawa ay masaya ako na kasama ko ang aking ina sa lahat ng bagay. Mas naging masayahin nga rin ang aking ina dahil nawala na ang lalaki na walang ginawa kundi saktan ng aking ina. Sa murang edad ay namulat na ako na hindi lahat ng mahal mo sa buhay ay mananatili sa iyong tabi. Ngunit hindi ko na makakaya pa akong mawawala sa akin ng aking ina. Ito na lang kasi ang meron ako at sobrang mahal na mahal ko ito. Araw ng Biyernes noon nang magdesisyon kami ng aking ina na manguha ng mga kahoy na gagamitin sa paggawa ng uling. Agad naman akong gumayak upang makasama sa aking ina at agad kong kinuha ang aking paboritong itak na ginagamit sa pamputol ng mga sanga ng puno at mga damo sa daan. Agad ko na rin isinukbit ang malaking basket sa aking likuran. Ito kasi ang aming gagamitin upang lagyan ng mga kahoy na aming makukuha. Inuunahan ko nga si mama sa pagkuha ng basket dahil aakuin na naman ito ang pagbubuhat. Masyado pa raw akong bata para magtrabaho ng ganito. Subalit hindi ko naman siya pinapakinggan dahil masaya naman ako na nakakatulong ako sa kanya kahit papaano. At nangako nga rin ako sa kanya na kapag nakahanap ako ng trabaho ay hindi niya na kailangan pang magtrabaho. Naaawa na rin kasi ako sa aking ina dahil mukha na rin itong pagod na pagod. Wala naman akong magawa dahil kahit anong paghahanap at pag-a-apply ko sa trabaho ay hindi ako natatanggap dahil wala akong pinag-aralan. Ngunit kahit naman hindi ako nakapag-aral sa paaralan ay ginawa ko pa rin ang lahat para matutong bumasa at magsulat.
Ngunit mahirap nga ata talagang magtiwala sa taong wala namang tinapos na pag-aaral. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ako susuko sa paghahanap ng trabaho para na rin sa aking ina. Dadating din ang araw na magkakaroon ng tao na magtitiwala sa aking kakayahan. Agad na nga rin akong lumabas ng aming bahay, dala ang lahat ng aming gagamitin. Nagulat pa nga ang aking ina na nasa labas na pala ako ng aming bahay. Ngunit napansin ko naman na parang madilim ang kalangitan at parang may bagyo na paparating. Napansin ko rin ang pag-aalala sa mukha ng aking ina. "Bilisan na natin, Nay, para makabalik tayo kaagad." Wika ko at nauna nang maglakad. Sigurado kasing nag-aalala ang aking ina kung hindi kami makakagawa ngayon ng uling ay wala kaming mailalagay na pagkain sa aming hapagkainan. Habang naglalakad naman kami ay hindi ko maiwasan na tumingin sa kalangitan at hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon namin na magpatuloy dahil parang mas lalong sumasama ang panahon. Nagtingnan ko na nga ang aking ina ay hindi ito mapalagay. Napabuntong hininga na lang ako at naghanap ng maaari namin makuha na prutas para kung babalik kami ay hindi kami mawawalan ng pagkain. Nasa kalagitnaan na nga kami ng kakahuyan at naisipan ko naman na umiba kami ng daanan. Nung una nga ay tumututol ang aking ina dahil baka maligaw daw kami at mahirapan na makabalik. Ang ginawa ko na lang ay naglagay ako ng marka sa mga puno na aming dinadaanan gamit ang aking itak para na rin makasiguro na hindi talaga kami maliligaw. Mahirap na kasi kung abutan kami dito ng ulan. Napatingala na naman nga ako sa kalangitan at talagang mas lalo pang dumilim para na tuloy maggagabi. Patuloy lang kami sa paglalakad at laking pasasalamat ko naman nang may nakita kami na puno ng saging. Nagmamadali naman akong nagtungo doon at agad na kumuha ng 2 piling. Agad ko ngang inilagay sa basket ang mga ito at sa di kalayuan nga ay may nakita naman akong puno ng mangga. Sobrang tuwa ko nga dahil meron na rin kami na pagkain na mauuwi. Sobrang laking tulong na rin ito sa amin. Dinamihan ko na nga rin ang pagkuha sa mangga. Hindi na nga rin maiwasan ng aking ina na matuwa dahil sa biyaya na aming nakikita. Hindi ko rin akalain na may makikita rin kami mga kamote. Habang naglalakad kami ay may natanaw naman akong maliit na bahay sa di kalayuan. Ito siguro ang nagtanim ng aming nakuha. Dahil nga sa takot na mahuli ay aalis na sana kami upang bumalik sa aming bahay. Ngunit bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay pa nito ang malalakas na kulog at kidlat. Dahil nga nasa gitna kami ng kagubatan ay siguradong hindi kami ligtas sa kidlat. At kung mananatili kami dito ng matagal ay siguradong tatamaan kami ng kidlat. Malayo pa naman kami sa aming bahay kaya napagpasyahan na lang namin na makiusap sa bahay na aming nakita. Mukhang hindi pa rin kasi agad titila ang ulan at baka magkasakit pa ang aking ina. Kahit nahihiya ay naglakas loob ako ng makiusap sa taong nakatira sa bahay. Mabilis lang kami nakarating sa tapat ng bahay na nasa gitna ng kagubatan. Nakapagtataka nga dahil meron din pala na naninirahan sa ganitong kaliblib na lugar. Nakakatuwa lang dahil kung wala ito ay mahihirapan kami makauwi sa aming bahay. Lumalakas na rin kasi ang hangin kaya mas hindi lalong ligtas na manatili kami sa labas. Mahirap na rin at baka mabagsakan kami ng mga sanga ng puno. Agad naman akong kumatok ng malakas sa pinto upang makuha ang atensyon ng tao sa loob. Napansin ko rin na may nakasindi na kandila kaya siguradong may tao sa loob ng bahay. Ilang sandali lang ay bumukas na ang pinto ng bahay at sumulpot ang isang babae. Masama lang itong nakatingin sa amin at sa mga dala namin na mga prutas. Agad naman akong humingi dito ng tulong at pasensya dahil kinuha namin ang kanyang mga prutas. Hindi naman nagbago ang ekspresyon ng mukha nito kaya akala namin ay hindi niya kami patutuluyin. Ngunit mukhang tumalab ata ang mga sinabi ko sa kanya dahil inaya niya na kami na pumasok sa loob.
Nang hindi nga ito nakatingin ay agad kong itinago sa basket ang aking itak. Ayoko naman na isipin ito na may masama kaming balak. Sa tingin ko nga, ang edad ng babae ay hindi rin nakakalayo sa edad ng aking ina. Nang makapasok na kami sa kanyang bahay ay hindi ko maiwasan na mamangha dahil mukhang mamahalin ang kanyang mga gamit. Napakasimple lang tignan ng kanyang bahay sa labas ngunit sa loob ay maraming palamuti na sa tingin ko ay mahal ang halaga. Pinaupo niya na muna kami sa upuan habang ito naman ay kumuha ng mainit na tubig. Basang-basa na rin kasi kaming dalawa dahil na rin sa malakas na ulan. Nang mapalingon naman ako sa paligid ay may napansin ako na kakaiba ang mga abubot kasi ulo ng mga hayop at parang totoong totoo. Bahagya nga akong nakaramdam ng takot at napagtanto na basta-basta na lang kaming nagtiwala at pumasok sa bahay nito. Ayoko naman na mag-isip ng masama sa taong nagmagandang loob na tumulong sa amin. Napatingin na lang ako sa labas at patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan at meron pa rin na malalakas na kulog at kidlat. Ang hangin sa labas ay siguradong tatangayin ka. Sa tingin ko ay merong bagyo at wala lang kaming ideya na paparating na ito ngayon. Sobrang tahimik lang namin dahil nahihiya kami sa babae. Ilang sandali lang ay dumating na ang babae at may dala itong baso na may mainit na tubig. Agad naman kaming nagpasalamat dito dahil sa kabutihan nito. Ngunit tila hindi niya pinansin ang aming pagsasalamat. Kumuha ito ng tuwalya at parehong iniabot sa aking ina. Tatayo na sana ang aking ina upang mag-alok sana ng tulong, ngunit itinulak siya ng babae pabalik sa upuan. Nabigla naman kaming dalawa ni inay at nagkatinginan kami. Hindi namin inaasahan na magiging ganito ang pakikitungo nito sa amin. Nagsalita naman ang may-ari ng bahay at sinabi na magpahinga na lang daw kami dahil mukha daw kaming napagod. Nang mga oras na iyon ay hindi ko na talaga maiwasan na magduda kung totoo ba ang ipinapakita nito. Bigla na lang kasi ito nga nagiging mabait kung minsan. Nagiging magaspang din ang ugali. Ngunit kahit na ganoon ay malaki pa rin ang pasasalamat namin sa kanya dahil sa pagpapatuloy nito sa amin at pagpapahiram niya na rin ng mga damit. Ilang oras nga rin ang nakalipas at sobrang lakas pa rin ng ulan at hangin sa labas. Inalok na nga lang kami ng babae na manatili sa kanyang tahanan hanggat hindi pa natatapos ang bagyo. Wala naman kaming ibang ginawa kundi ang tignan na lang ang malakas na ulan sa labas. Wala na rin sa amin ang kumikibo at nag-uusap. Ang babae naman ay naghahanda na ng pagkain. Hindi ko maiwasan na bantayan ang mga kinikilos nito dahil iba talaga ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Tila ba parang may mali. Kakaiba rin ang mga tingin at kilos ng babae at para itong may itinatagong lihim. Habang patuloy ito sa paghahanda, ay bumubulong sa akin ang aking inay na napapansin niya rin ang pagiging iba ng babae. Nakita niya raw kasi na dinilaan nito ang dugo na nasa kamay nito na galing sa hiniwa nitong karne. Hindi naman kami mapalagay kaya agad naman akong kumilos at kinuha ang itak sa basket at tinago sa aking tagiliran. Nais ko lang maging handa sa kung ano man ang mangyayari. Hindi pwedeng buong puso na lang namin siyang pagkatiwalaan. Lalo na ngayon ay may napapansin kami mga kakaiba na kinikilos niya. Naging alerto lang kami sa lahat ng maaaring mangyari. Bigla ko nga rin naalala ang mga kwento sa aming lugar na meron daw ibang mga tao ang nawawala sa kagubatan na hindi na nakakabalik. Kaya hindi ko rin maiwasan na magtaka sa masukal na bahagi mismo ng kagubatan. Nagtayo ang babaeng ito ng matutuluyan. Kung iisipin nga naman ay sino ba naman ang matinong tao ang magtatayo ng bahay sa masukal na lugar at tanging mag-isa lamang. Kahit nga alagang hayop ay wala akong nakita sa paligid. Hindi ko na tuloy maiwasan na mag-isip na baka may iniiwasan ito o may kasalanan sa batas kaya naisipan nito na magtago sa kagubatan. Sa panahon ngayon ay hindi na rin masasabi kung sino talaga ang mapagkakatiwalaan. Kaya't kung maaari
ay maging alerto para na rin sa kaligtasan namin mag-ina. Mabilis lang na nakapaghanda ang babae ng aming pagkain. Nahihiya man ay hindi na rin kami tumanggi pa dahil masama naman ang tumanggi sa biyaya. Aaminin ko na rin na ito lang ang unang beses na makakatikim kami ng ganitong mga pagkain. Bihira lang kasi kami na makakain ng karne ng hayop at kadalasan ay puro gulay at isda ang aming kinakain. Kitang-kita ko nga ang saya sa mata ng aking ina dahil sa sarap ng mga pagkain na nasa hapagkainan. Napansin ko naman ang babae ay hindi kumakain at tinitignan lang kaming dalawa ng aking ina. Hindi ko na lang ito binigyan ng pansin at nagpatuloy na lang kami sa pagkain. Sobrang sarap kasi talaga ng karne na ito at mahusay din na magluto ang babae. Nagdududa man ako sa babae pero hindi ko kaya na itanggi ang kanyang inihanda. Talaga naman na sobrang naging maasikaso ang babae sa amin at sa ibinigay nito ang lahat ng aming kailangan. Pilit man namin na gustong tumulong kahit sa paghuhugas man lang ng pinggan ay hindi niya kami pinahintulutan. Pagkatapos namin na kumain ay agad na nitong iniligpit ang aming mga pinagkainan. Agad na rin niyang hinugasan ang mga pinggan at simula ng mga oras na iyon ay hindi ko na ito nakita na kumain ng kahit na ano. Sobrang nagtataka ako dahil ang mga niluto nito ay parang mga walang asin at bawang. Pero wala naman ako masabi sa masarap na lasa ng kanyang luto dahil sa kakaibang lasa ng karne. Pero maya-maya pa, bigla na lang kaming nakaramdam ng hilo sa hindi mapaliwanag na kadahilanan. Nang mapalingon naman ako sa pwesto ng aking ina ay nawalan na rin ito ng malay. Pilit ko naman itong iniaabot. Subalit unti-unti na rin akong nawala ng malay. At bago ko nga tuluyang isara ang aking mga mata, ay nakita ko pa ang nakangising babae. Nagising na lang ako na nakahiga sa may malambot na higaan. Ngunit may naaamoy naman ako na parang masangsang na amoy sa aming paligid. Napabalikwas naman ako ng tayo at agad kong hinanap ang aking ina. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil nakita ko ito na mahimbing nang natutulog sa aking tabi. Madilim nga ang buong paligid at sa tingin ko ay ikinulong kami ng babae sa isang silida. Agad naman akong bumaba sa higaan upang hanapin ang labasan sa kwarto. Napatakip na nga lang din ako ng aking ilong dahil sa masangsang na amoy na kumakalat sa buong paligid. Napakunot na lang ang aking noo at pilit ko naman na ginigising ang aking ina upang kami ay makatakas sa lugar na ito. Sobrang dilim na nga ng paligid at sobrang tahimik lang din ng lugar. Tanging ang malakas na ulan na pumapatak sa yero ang aming naririnig. Nang magising na nga ang aking ina ay agad ko itong inalalaya na tumayo. Gulat na gulat nga rin ito nang magising sa madilim na paligid. Tama nga ang hinala ko sa babae na tumulong sa amin at hindi dapat agad kami nagtiwala rito. Magsisi man kami ay huli na ang lahat. At kailangan na lang namin na mahanap ang lagusan upang makatakas kami sa babae. Hindi ko man alam kung bakit niya ito ginagawa ay may malaking parte sa akin ang nagsasabi na kailangan namin makatakas sa kamay ng babae. Habang naglalakad naman kami sa silid ay hindi sinasadya na may naapakan ako na parang katawan ng tao. Nang mga oras na iyon ay nakaramdam ako ng takot para sa kaligtasan namin ng aking ina. Bahagya din akong nawala ng lakas ng loob na tumakas sa lugar na iyon. Sa pag-urong ko naman ay meron na naman akong naapakan na kung ano. Subalit sa pagkakataon na ito ay may narinig ako na uminda na isang tao at parang hirap na hirap ito. Bigla ko namang naalala ang posporo na nasa aking bulsa. Agad ko namang sinubukan na sindihan ang posporo ngunit hindi ito naging madali dahil nabasa rin ito sa ulan. Ngunit hindi naman ako nawala ng pag-asa at unti-unti na nga akong nakakita ng pagkislap mula sa posporo. At ilang sandali nga ay nagawa ko ng sindihan ang posporo na pansamantalang nagbigay sa amin ng liwanag. Hindi naman ako makapaniwala sa aking nakita. Ang silid ay puno ng mga katawan ng mga patay na tao na halos wala ng mga laman loob at wala na rin ang ibang parte ng katawan.
Ang isa nga na kanyang naapakan ay humihinga pa ng kaunti, ngunit may malaking sugat sa kanyang tiyan. Hindi naman namin maiwasan na mapaduwal dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng mga taong naroroon. Noon pa lang ako nakakita ng ganitong karumal-dumal na pagpatay ng mga tao. Para hindi tao ang gumawa nito. Parang isang halimaw. Ang kanyang naging biktima pa ay halos puro lalaki at hindi ko lubos maisip kung paano ito mag-isang nagawa ng isang babae. Sobrang dami ng gumugulo sa aking isipan at hindi ko na alam kung ano ba ang dapat naming gawin upang makatakas sa impyernong lugar na ito. Narinig ko naman ang pag-iyak ng aking ina na dumurog naman sa aking puso. Agad ko itong nilapitan at niyakap ng mahigpit at pinakalma. "Inay, sisiguraduhin ko na makatakas tayo dito sa lugar na to." Wika ko at itinabi na muna sa gilid ang aking ina. Nilapitan ko naman ulit ang lalaki na naghihingalo upang tanungin kung ano o sino ang may kagagawa ng lahat ng to. Tinulungan ko naman ito na sumandal upang makapagsalita ito ng maayos. Sobrang dami ng dugo na nawala dito at sa tingin ko ilang minuto na lang ang itatagal niya. Agad ko naman siyang tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Mahinang-mahina lang ang boses nito at pilit pa rin na magsasalita. Ayon sa kanya ay kagagawan daw ito ng isang aswang at doon nga ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Napabuntong hininga na lang ako at muli na lang inihiga ang lalaki. Inayos ko na rin ang mga bangkay at inihelera sa isang tabi malayo sa amin ng aking ina. Puno na rin ng dugo ang aking katawan at sinubukan ko na rin na maghanap ng bagay na maaari namin magamit upang panlaban at pamprotekta sa aming sarili. Mapalad na lang ako dahil may nakita akong balisong. Balisong at lighter sa bulsa ng isang lalaki. Agad ko naman itong kinuha at agad na sinindihan ang lighter upang mailibot sa buong paligid. Nakakita naman ako ng kahoy na nasa gilid kaya agad ko itong kinuha at ibinigay sa aking ina. Nais ko kasi na magkaroon kami ng panlaban sa naglagay sa amin sa ganitong sitwasyon. Lalo na ngayon at alam namin na hindi basta-basta ang aming kalaban. Sa buong buhay ko ay ngayon pa lang ako maaaring makakita ng aswang at hindi ko alam kung kaya ko bang kalabanin ng aswang at protektahan ang aking ina. Pero sabi nga nila na habang mabuhay may pag-asa. Kaya habang nabubuhay pa ako ay gagawin ko ang lahat para makaligtas kami ng aking ina. Nang malibot ko naman ang buong kwarto ay natuntun ko na rin ang pinto. Mabilis din naman akong nakaisip ng plano at ibinahagi ko rin ito sa aking ina. Kahit na natatakot siya ay wala namang kaming pagpipilian pa kundi ang lumaban. Hindi kami papayag na matulad sa mga taong nasa loob nitong kwarto. Pumosisyon naman agad ako sa pinakagilid ng pinto para kapag nagbukas na ito ay agad ko itong sasaksakin ng balisong. Ang aking ina naman ay nasa aking likuran para kapag nasaksak ko na ang aswang ay agad itong papaluin ng aking ina. Kung iisipin mo ay tila napakadali lang ang aming gagawin, ngunit hindi pa rin kami makakasiguro kung magtatagumpay ba kami sa aming plano. Hindi ko rin naman batid kung gaano kalakas ba talaga ang aming makakaharap. Umaasa na lang ako na magtatagumpay kami sa aming plano upang agad din kami makatakas. At kung papalarin nga kami ay agad kong hahanapin ang aking itak at papatakasin ang aking ina. Balak ko sana na magpaiwan muna at tapusin at paslangin ang aswang upang hindi na ito makapagbiktima ng ibang tao. Ngayon ay napagtanto ko na kaya pala nasa gitna ng gubat ang bahay nito upang malayo sa mga tao at ang mga tao na napapadpad sa kakahuyan ay kanyang nagiging biktima. Kaya mabilis niya rin kaming pinatuloy sa kanyang bahay nang walang pagdadalawang isip. At sa tingin ko, ang mga prutas na malapit sa kanyang bahay ay ginagamit niya upang mahikayat ang ibang mga tao na magtungo sa kanyang bahay. Napailing na lang ako dahil naging biktima na rin kami ng kanyang mga bitag. Hindi ako makapaniwala na may mga aswang pala talaga at nambibiktima sila ng mga walang kamalay-malay na tao.
Bigla ko naman naisip ang aming kinain na karne. Nalaki naman ang aking mga mata sa aking naisip. Naisip ko lang kasi na baka ang karne na aming kinain ay mula sa laman ng mga taong kanyang pinatay. Kahit na nandidiri ay hindi ko na binanggit pa sa aking ina ang aking naisip. Ang mahalaga na lang ngayon ay makaligtas kami ng aking ina at makabalik sa aming bahay. Gusto ko lang din patayin ang aswang dahil sa awa ko sa mga taong namatay sa lugar na ito at ayoko nang maulit pa ito na mangyari sa iba pang mga tao. Ilang sandali lang ay narinig ko na ang pagtila ng ulan at ang pagtila ng ulan ay mas lalo pang magiging madali ang aming pagtakas. Hindi ko na nga alam kung anong oras na ba ng mga panahong yon. Mabuti na lang talaga at naisipan kong maglagay ng tanda sa mga puno upang hindi kami mahirapan sa pagbalik sa aming bahay. Mas inilapit ko naman ang aking tenga sa pinto upang marinig kong may papalapit na sa pinto. At ilang sandali nga ay narinig ko na ang taong papalapit sa pinto. Agad naman akong naghanda at pinaghanda ko na rin ang aking ina na mahigpit na pagpapahawak sa kanyang kahoy. At unti-unti nga bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok na rin sa silid ang liwanag. Agad ko namang itinaas ang aking kamay upang itarak sana ang balisong na aking hawak. Ngunit napatigil ako sa kalagitnaan dahil sa nakakatakot na itsura ng aswang. Sobrang hindi ko inaasahan na ganito pala ang aking makakaharap. Mabuti na lang at naging mabilis ang pagkilos ng aking ina at pumunta sa aking harapan at marahas na pinupok ng kahoy ang aswang ng paulit-ulit. Ngunit tila hindi niya naman ininda ang mga hampas na kahoy sa kanyang katawan. Natauhan naman ako at agad na rin akong kumilos bago pa niya mahablot ang aking ina. Mabilis kong itinarak ang balisong na aking hawak sa kanyang mata, kaya agad itong napalayo sa pinto. Naging pagkakataon naman ito ng aking ina na makatakbo papalabas ng silid. At doon nga ay nalaman namin na gabi na pala dahil sa madilim na ang paligid. Agad ko namang pinatakbo palabas ang aking ina at sinabi na ito ay mauna nang tumakas. Ayaw pa nga sana nitong tumakas pero pinagtulakan ko ito at isinara na ulit ang pinto. Sumilip naman ako sa bintana at nang masiguro ko na nakalayo na ang aking ina ay agad ko namang hinanap ang aking itak. Mabuti na lang at hindi inalis ng aswang ang itak ko nga saan ko ito inilagay kanina. Mabilis ko namang dinampot ang itak at humarap sa aswang. Kitang-kita ko naman kung paano hugutin ng aswang ang itinarak kong balisong. Napangiwi na lang ako dahil sa pandidiri dahil sa patuloy na pag-agos ng dugo sa kanyang mga mata. Galit na galit naman itong umangil sa akin at umamba na susugod, kaya mas naging mariin ang paghawak ko sa aking itak. Hindi na ako natatakot pa sa anyo nito dahil ang iniisip ko na lang ay ang mga buhay na kanyang kinuha. Hindi ako papayag na muli pa siyang makakapanakit ng ibang mga tao. At nais kong maging ligtas ang lugar kung nasaan palaging nagtutungo ang aking ina. Agad ko namang hinarang ang aking itak sa matutulis nitong kuko. Sobrang lapit na nito sa akin at hindi ko pa rin maiwasan na magulat sa nakakatakot nitong anyo. Napailing na lang ako at mas itinuon ko ang aking atensyon sa pagpaplano kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Ramdam na ramdam ko rin ang kakaibang lakas na taglay nito. Subalit hindi ako sumuko at agad ko itong sinipa. Dahilan upang ito ay mapaurong ng kaunti. Nang makita ko naman na hindi ito kaagad nakatayo ng maayos, ay agad akong kumilos upang sugurin ito. Malaki ang naging epekto ng pagkakatarak ko ng balisong sa kanyang mata. Mabilis kong nasugatan ang tiyan nito at agad naman akong lumayo sa aswang. Kailangan ko kasing maging maingat sa aking mga kilos. Dahil madaplisan lang ako ng kuko nito, ay siguradong matatalo at mamamatay lang ako ng walang saysay. Hindi pa ako pwedeng mamatay dahil marami pa akong plano para sa aming pamilya. Mabuti na lang din at mabilis akong kumilos dahil sa aking edad, kaya mabilis ko na rin na naiiwasan ang mga atake ng aswang. Sobrang galit na ito at naging marahas na rin ang kanyang mga atake. Hindi ko naman pinairal ang aking takot at buong tapang ko itong nilabanan.
Paulit-ulit lang ang naging pag-atake nito kaya naisipan ko na kung paano ko ito maiiwasan at kung paano ko siya masasaksak. Walang sawa lang ang pag-atake ng aswang na tila hindi rin pinag-iisipan ang kanyang mga galaw. Para lang itong isang mabangis na hayop, kaya kahit na gaano pa ito kabangis at kalakas ay kaya mo itong malamangan. Mabilis naman akong yumuko upang maiwasan ang atake nito, at nang makalapit naman ako sa kanya ay agad kong itinarak ang aking itak sa tiyan nito. Idiniin ko rin ng maigi ang pagkakabaon ng itak sa kanyang tiyan, at nang subukan ako nitong kalmutin ay mabilis akong umiwas at muli ko siyang sinipa upang matanggal ang pagkakatarak ng itak sa kanyang katawan. Sobrang dami na ng dugo na nawala sa aswang, ngunit patuloy pa rin itong sumusubok na sugurin ako. Hindi ko na alam kung may kamatayan pa ba ang aswang na aking kaharap. Lumayo naman ako ng kaunti sa pwesto nito upang obserbahan ang kanyang mga kilos. Napangiti na lang ako nang mapansin na parang nangihina na ito. Ibig sabihin lang nito ay naging epektibo ang aking mga pag-atake. Agad naman akong kumilos upang muling udyukan ng saksak ang naturang aswang, at hindi ko inaasahan na magagawa ako nitong makalmot sa aking braso. Napahiyaw naman ako dahil sa hapdi ng aking braso. Nagmamadali naman akong lumayo dahil balak na naman kasi ako nitong kalmutin. Masyado na yata akong naging kampante na kaya kong talunin ng aswang. Napatingin na lang ako sa aking sugat at mabuti na lang at di gaanong malalim ang sugat na iyon. Huminga ako ng malalim at muling sumugod sa aswang. Sa pagkakataon na ito ay mas naging malinis at maingat ang aking mga galaw. Nagawa ko na nga muling masugatan ang aswang sa braso. Sobrang dami na nitong natamong sugat, ngunit nagagawa pa rin itong lumaban at ang mga kilos nito ay bahagya lang na bumagala. Samantalang ako naman ay nakakaramdam na ng hingal at pagod. Sobrang hapdi na rin ang aking mga sugat at hindi ko maiwasan na ito ay indahin na. Mas lalo pa akong nagalit nang simulan akong asarin ng aswang. Para bang minamaliit nito ang aking kakayanan na lumaban. Hindi naman ako nagpa-apekto dahil alam ko na gusto lang ako nitong mawala sa aking konsentrasyon. Napangisi na lang ako dahil hindi naman ito tumatalab sa akin. Malinaw sa aking isip kung ano ang dapat kong gawin, at iyon ay ang wakasan ang kanyang kasamaan. Halata naman sa mukha nito na hindi niya inaasahan na mananatili lang akong kalmado. Mukhang siya pa nga ang mas naapektuhan at galit na umangit sa akin. Ngunit hindi ako natatakot pa sa kanya. At agad akong sumugod sa kanya. Halos sabay nga kami sa aming mga pagsugod sa isa't isa. At sa pagkakataon na iyon ay siniguro ko na maitatarak ko ang itak sa mismong puso ng aswang. At naging matagumpay nga ang aking plano. Naitarak ko ang itak sa puso nito bago pa man niya ako maabot. Nanlambot naman ang aswang kaya mas nagkaroon pa ako ng pagkakataon para itarak pa ng mabuti ang itak sa kanyang puso. Sa pagkakataon na iyon ay alam ko na ako ay nagwagi sa laban namin. Ang aswang nga ay tuluyan ng bumagsak at nawalan ng buhay. Bumalik na nga rin ito sa kanyang anyong tao. Napaupo na lang ako sa sahiga dahil na rin sa sobrang pagod. Hinihingal pa nga ako at dahil nga nang masiguro ko na napatay ko na ang aswang ay napasigaw ako dahil sa saya. Nawakasan ko na ang pagbibiktima nito ng maraming tao. Magpahinga lang muna ako ng kaunti at naisipan ko namang ilibing ang mga bangkay ng mga taong naging biktima ng aswang. At matapos ko nga na matagumpay na ilibing ang mga bangkay, ay napagpasyahan ko naman na sunugin ang bahay ng aswang na minsan ay naging tuluyan namin sa maikling oras. Lumabas naman ako ng bahay at agad kong inihagis ang lighter sa bahay na mabilis namang nagliyab dahil sa mga kahoy na paligid nito. Tumalikod na lang din ako palayo sa bahay na nasusunog habang dala ang basket na puno ng mga prutas. Tuluyan na nga akong nakabalik ng ligtas sa aming tahanan. Agad din akong sinalubong ng yakap ng aking ina na matyagang naghintay sa aking pagbabalik. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Sana po ay meron kayong natutunan sa aming kwento ng aking ina.